Ganitong kalsada nga pala yung dinaanan namin, pero pababa pa to ng Batangas. Basa yung camera. Tapos sa hinintuan lang namin ngayon, ganito ngayon yung view. Yan, ganyan yung view. Like a dog without a bone, an actor all alone, riders on the storm. Anong oras na ba? 6:10. Yo, what up, Boston? Di nga pala ito muli nagpapakilala, no? So, suot ko pa rin ngayon yung Dry Plus kong balaklava. Couple nga pala kami ng misis ko dito, ano? So, suot niya rin yung Dry Plus balaklava. So, ayan. Couple din yung jacket namin. Hey. So, parehas yan Dry Plus. Komportable suotin with moisture wicking technology. Tapos, nandito nga pala kami ngayon sa Tagaytay Road, pababa ng Batangas. Solo ride lang kami ni Macy's, ano. So, good day sa inyo at salamat sa Diyos sa magandang panahon at maayos na biyahe. Alright. Woo! So, ito nga pala yung tinatawag namin daan ngayon. Ito yung tinatawag na Laurel Road. Pababa kami nito ng Batangas. Pero actually, nasa baba na nga rin kami. Napahinto lang din kami dahil dito. Ayan o. Ang ganda. At so far, ito yung pinakamalapit kong kita sa Taal. Tapos meron ka pong ganito makikita. What a view. Ano pang hinihintay mo? Ride na. So ayun, tamang-tambay lang muna kami dito sa Batangas. Tapos may nakita kaming landmark. I love Buso-Buso. I love Buso-Buso. Kita mo ba yung ganyang view? Oh, ha? Oh. So, ayun guys. Welcome sa panibagong footage at video. So, nandito lang ako ngayon, nandito lang kami sa Petron. Nandito kami sa Petron para lang mag CR break. So sa mga nadadaan kasi namin kanina, wala kang CR. So yun, pampabawas na ng lamig via ihi. Ito naman, dito naman sa Google Maps, ito yung mga plinano ko at mga pininpoint kong lugar ng mga madadaanan at pupuntahan namin. So nangunguna sa listahan sa point A yung Buso-Buso landmark sa Batangas. Napakita ko na dyan sa inyo yung pictures. Sad to say, wala nga lang ganong video nung daan dahil gamit ko naman tong cellphone na to pang maps. At dito sa Buso-Buso landmark sa Batangas, masasabi kong maganda pumunta rito ng umaga. Na-appreciate ko yung view. At dito nga rin pala kami inabutan nung sunrise. Nakarating kami dito like mga 6:45 to 7 AM. Medyo naging maulan nga lang yung umaga ng ride out namin neto, which is Friday. Kaya siguro late yung sunrise at inabutan pa namin kahit mag-aalas 7 na kami nakarating dito sa Buso-Buso landmark sa Batangas. Afterwards niyan, from point A pumunta naman na kami sa point B, which is eto na yung Canyon Cove Hotel and Spa. From Buso-Buso Batangas nga lang papunta dito sa Canyon Cove, may isang part dito madadaanan nyo yung matatarik na ahon with sharp curves. At meron ding parte na madadaanan nyo dito yung papuntang Lemery, Batangas, or kung nasan yung Fantasy World Castle. From
From Buso-Buso Landmark to Canyon Cove, inabot naman kami nito sa biyahe ng almost 2 hours dahil mag-aalas 9 na ng umaga na nakarating kami dito sa Canyon Cove. Dito na rin kami nagpahinga at kumain. Kaya naman tara, dito naman tayo sa may Canyon Cove. Video Canyon Cove. Yan, tamang ikot lang tapos saan na yun? Kita nyo yung yate na yan? Saan na yun? Up, doon. Kita nyo yung yate na yan? Kita ko lang yan. Hindi rin naman masaya mag-ikot o maglibot kung marami kang dalang gamit. Kaya naman gamit tong Ocean Pack, backpack, dry bag. Dala lang namin yung mga importanteng gamit namin habang nag-iikot-ikot kami dito sa loob ng Canyon Cove. So tumingin nga lang muna kami ng mga makakainan kung ano yung mga available choices namin dito sa loob ng Canyon Cove. Dahil upon papunta rito, wala kami masyadong nadaanan ng mga iba pang mabibilhan ng pagkain. Edit kami. So dito nga pala ang tumbok namin sa Batangas. Time check alas 12 na rin. Shit. At ganito yung nasa harapan namin. So maraming pwedeng activities na pwedeng gawin dito, lalo na kung may budget ka. Friday ngayon, fully book sila. Sa mga cottages, cabana, tables and chairs, puno sila. Nakahanap lang kami ng diskarte. At nakadiskarte kami ng pwesto rito. So, yung ibang details, hindi ko na siguro sasabihin. Pero yun nga, nakadiskarte lang kami ng tables and chairs dito. Ano yun? Ang sabi naman kasi ni Kuya, yung tables and chairs na to, provided naman talaga to para sa mga guests na naubusan ng cabana or something. Kasi unti lang cabana nila Nag-appetizer nga lang muna kami. So, ito yung in-order namin. Takoyaki. Tapos, order na lang din kami ng rice meal. Japanese food. Or kung ano yung matripan pa namin. Tara, samahan nyo kami umorder. Ito na! Gagastos na ulit kami! Yan siya. Yan. Pili na pili. So, umorder kami na... umorder ako dito sa Japanese food na... tendon. Ang pangalan ng inorderan ko, Don Bori. Apa. Tapos, kay Mrs. naman, umorder siya sa Korean food. Pakita ko lang sa inyo yung background. Yan. Korean food naman yung in-order ni Mrs. Ano in-order mo? Bulgogi. So, bulgogi sa kanya. Para parehas namin matikman. May Japanese, may Korean. So, yun. Habang naghihintay lang din kami ng order, sumilong muna kami dito sa puno nung buko. Coconut tree. Parang mas madali pag English Coconut tree. So, mas malilim kasi dito. Tanghalian na rin naman kasi at patanghalian na rin nung dumating kami dito. So, sa likod namin, yan yung mga rooms. Pwede mag-overnight dito actually. Pero kami, day tour lang ang pinili namin. Uwian din to within this day. Tapos yan, malawak yung loob. Marami kayong pwedeng ikutan kung trip nyo mag-ikot-ikot. May kalawakan yung beach, yes. Not crowded, oo.
Madaming rooms na available, yes. Marami din naman silang facility. So maliban sa beach, meron din silang pool which is accessible na rin sa binayaran naming admission. So ito na nga pala yung order ko, tapos na. Ito yung tendon mula sa Japanese restaurant na inorderan namin, or Japanese stall pala rather. Ano? Diba, may mental block ako Don Bori. Japanese. Pagkatapos kumain, syempre hindi mawawala yung drinks. So kaya naman nagpunta ako dito sa bar area nila, nakatabi yung pool at sightseeing. Kitang-kita mo yung view ng dagat. Meron pa nga silang happy hour dito, pero hindi ko na yan inabot. Iba rin yung feeling kapag sightseeing mo yung dagat tapos mas masarap na drinks yung iniinom mo. I just didn't pay for the drinks but also for the experience. White Russian lang din pala yung in-order ko. Yun lang din kasi yung swak sa budget ko. At siguro sa susunod babalik kami dito. Yung hindi lang day tour. Dagdag ko na lang din guys, mas makakamura kayo kung gagamit kayo ng Klook na app. Yung 500 nyo, dalawa na. Meron din naman kayo mga choices kung wala kayong balak magbaon. Magdala ka na nga lang ng, or magdagdag ka na lang ng extra budget. At comment ka naman dyan sa baba kung gusto mo rin pumunta dito. At kung nakapunta ka na dito sa Canyon Cove, share mo naman dyan sa comment section yung experience mo. At baka pwede na rin ako makahingi ng react galing sa'yo. Share mo na rin tong video ko na to. Alright, hanggang sa muli, Boston D.